Ayan po mga kapatid, magandang umaga po siyang lahat at narito na naman po ako upang magbabalik at may ihahatid ng mga panibagong mensahe. Bakit nga ba hinahadlangan ng iyong mga kaaway ang iyong mga pangarap? Yan. Kung ano man yung mga pangarap o plano, bakit nila hinahadlangan? Yan. Kaya dapat kung may mga pangarap kayo, may mga plano kayo sa buhay, ay wag po niyong ipagsasabi sa kahit kanino. Tahimik po kayong kumilos o gumalaw dahil po pag tayo po kasi pinagsasabi natin ang mga plano natin sa ating buhay dahil kalimitan po ay hindi po yan natutuloy, lalong lalo na pag yung mga pinagsabihan mo ng iyong mga sekreto o mga plano mo sa buhay ay hindi totoo sa iyo o may lihim na galit o inggit sa iyo, hindi po natutuloy yan. Gawa po ng evil ay hinahadlangan po nila ang inyong pag-unlad o ang inyong mga plano sa buhay. Yan, o ang inyong mga pangarap. Yan. Tignan natin kung bakit nga ba hinahadlangan ng mga taong ito. Ano nga ba ang mga problema nila? Yan, kuha tayo ng 13. Ba't nila hinahadlangan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakit nga ba hinahadlangan ng iyong mga kaaway ang iyong mga plano o pangarap? Kaya nila hinahadlangan ang iyong mga ang iyong mga pangarap o plano dahil nagdadalawang isip itong mga ito kung baka masapawan mo sila, mapag-iwanan, o di kaya mga kapatid, parang maaangatan mo sila, kaya hinahadlangan nila ito sa pamamagitan ng nag-iisip ito, mga kapatid, ng kanilang opinion tulad ng mga paninira para mahadlangan ang iyong mga plano o pangarap. Yan yung mga nila para hadlangan. Alam na ninyo kung sino yung mga kaaway mo na naninira o ginagawan ka ng hindi maganda na upang hadlangan ang iyong mga plano, ang iyong mga pangarap para hindi ito matuloy. May ebidensya ka na o may ka na, mga kapatid, may parang alam mo na kung sino yung yung mga kaaway mong hinahadlangan ng iyong mga plano o pangarap. Yan. Kasi yung mga ganyan, mga kapatid, takot niya masapawan ang mga taong ganyan. Kaya kaya hinahadlangan nila. Yan. Ito, mga kapatid, mayroon pa ditong hindi maganda na na gagawin nila para mahadlangan yung yung mga plano at mga pangarap mo. Pangit yung mga pangit yung mga plano nila sa iyo. Pangit talaga, sa totoo lang. Pero hindi ito magtatagumpay dahil hindi naman nanaig ang kasamaan sa kabutihan. Ayan, iwasan mo lang maging mapagmatyag ka rin. Yan, dahil ang mga tao sa ating paligid ay hindi natin alam kung ano ang mga intensyon yan. Yan. Kaya nila hinahadlangan. Kasi yung mga kaaway mo na yan yung mga taong ayaw na ayaw kang makitang umaangat, ayaw na ayaw kang makitang umaasinso. Kaya ayaw na ayaw mo sila, parang ayaw na malamangan sila. Yan. May mga taong ganun, mga kapatid. Yan. Gusto talaga nila, kaya nila hinahadlangan ang iyong mga pangarap o plano sa buhay ng iyong mga kaaway na iyan
para gusto nilang maging malungkot ka lang, di ka lalabas ng bahay, diyan ka lang sa loob ng bahay mo, parang wala kang gagawin. Yun yung ano nila, sinisiraan ka para maging malungkot ang buhay mo. Kaya hinahadlangan nila na hindi yung matupad yung mga pangarap mo, mga plano mo sa buhay. Yan, sinisiraan ka sa iba. Kaya yun yung mga ano nila na hinahadlangan ka talaga ng mga taong yan. Yun yung mga taong hindi masaya sa tagumpay ng iba. Yan, meron din ditong may isa ring nagalit sa inyo. Yan, na hinahadlangan siguro na ikaw ay umasenso, na ikaw ay aangat sa buhay, makapagtapos ng mga pag-aaral. Ay meron tao dito sa inyo, mapamatanda, mapabata, na merong alam sa espiritual na kayo ay sinumpa dito na kung sakali ikaw ay hindi makapasa sa board exam, hindi matuloy ang iyong mga plano sa pagpapatayo ng bahay, hindi maging ano ka, maging tawag niyan, hindi matutuloy gawa nung sa sumpa na ito. Yan, kinahadlangan nila na baka ikaw ay magtagumpay, maging professional ang trabaho mo, maging maganda ang buhay mo. Hinahadlangan nila dahil ayaw na ayaw kanilang makitang umaangat. Yan. Curse, ito ay pamamagitan ng espiritual. Ang sumpa po mga kapatid ay depende po 'yon sa ipapataw ng taong may galit sa iyo. Ang sumpa, kahit hindi ka magbanggit ng Latin, basta binanggit mo yung salitang sumpa ay talagang susumpain sila. Hindi yung sinasabing sinusumpa ng Panginoon, hindi po sumusumpa ang Panginoon mga kapatid. Ang sumusumpa diyan yung mga espiritong namatay po ang kikilos diyan. Yan. Ang Panginoon po ay hindi kailanman ay sumumpa sa mga tao dahil ang Panginoon po ay mahabagin at mabuti. Yan. Kaya minsan ay nagkakatotoo ang salitang sumpa dahil kuminsan kasi mga kapatid, ang sumpa ay hindi naman tumatalab, lalo na pag wala kang kasalanan sa taong sumumpa sa iyo. Pero pag ikaw ay may kasalanan o nakabitaw ka rin ng hindi maganda sa kanya, ay talagang tatalab yan sa iyo. Yan. Marami kasing uri ng sumpa mga kapatid. Kahit hindi ka na magbanggit ng Latin, talagang antimano yan ay magkakatotoo yan. Kunyari, sinumpa ka na hindi ka makakahanap ng trabaho, sinumpa ka na hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, makagraduate ka man, hindi ka makakahanap ng mga magandang trabaho sa board exam, hindi ka makakapasa. Sumpa tawag diyan mga kapatid. Kaya dapat natin maging maging mabuti din tayo sa ating kapwa. Yan. Kasi minsan hindi rin natin maano yung ating sarili. Dahil tayo din minsan ay mayroong din mga problema din sa ating mga kinikilos, pananalita. Kaya di natin masisisi ba't may mga taong sumusumpa sa atin. Gawa din ng ating pag-uugali din minsan. Hindi din kasi maganda ang pinapakita natin sa kanila. Hindi rin maganda ang mga panalita na binibitawan ninyo. Kaya yung ibang tao ay nakakabitaw ng salitang sumpa. Yan. Kaya dapat maging maging mapagpakumbaba tayo. Ako mga kapatid ay talagang pag ako talaga nagsalita ng sumpa na yan, ay talagang gagapang talaga na parang ahas pag ako kasi mga kapatid, hindi ako bumibitaw ng mga ganyang salita, lalo na pag walang mga kasalanan yung mga tao sa akin. Kasi ako mga kapatid, sinumpa din ako dati, buti ay napagtagumpayan ko yun o nabaklas ko yung sumpa na yun, na isinumpa ng may isang taong sumpa sa akin. Grabe mga kapatid, ang hirap na dinanas ko. Buti nabaklas ko yun at naging okay yung aking pamumuhay. Kasi ang sabi kasi nung isang tao sa akin dati, gagapang daw ako sa hirap na parang ahas o ano man. Totoo yun, nangyari talaga yun sa akin. Pero nung nanggamot ako, may mga taong tumulong sa akin, may mga manggagamot na kaibigan na nag-advise sa akin, yung ganito ang pamamaraan ng pagbaklas ng sumpa na yan, yun ay
natanggal yung spiritual curse na iyon, na yung sumpa natanggal. Pagkatapos pwede na rin akong makapagsumpa. Ang taong sinumpa ay pwede rin ulit makapagsumpa ng taong may mga galit kasi sila ay nakakasurvive. Yan. Pag ako talaga ay pag nagalit talaga ako at pag nagbanggit ako ng ganyan ay talagang siya baka magsisi sila. Ako kasi mga kapatid, hindi kasi ako palasalita, tahimik akong tao, wala akong inaapakan na kung sino man diyan. Bahala sila, ako magtatrabaho ako sa pamamagitan ng panggagamot. Sa pagre-reading, hindi ko naman pinapakialaman yung mga trabaho nila, kung ano yung mga trabaho nila diyan. Pag ako talaga ay pero wala naman akong di ka naman siguro yayaman diyan pag sumumpa ka ng mga tao. Minsan kasi mga kapatid, pag hindi ka marunong mag-handle diyan o hindi ka marunong diyan, bumabackfire yan. At yan ay nagpagamot at di mo madepensahan yan, ay talagang bumabackfire yan. Bumabalik yan sa nagsumpa. Kaya mahirap sa mundo ng spiritual, wag po yung ibang pakampante. Porket may alam sila sa spiritual, sige lang ng sige. Pag nakahanap sila ng mga malalakas na pag nakahanap sila ng katapat na mga malalakas na manggagamot o di kaya malakas na mga uri ng mga mangkukulam, ay talagang iyak yan. Kaya wag tayong maging mayabang din minsan kasi sa ngayon may ibang mga manggagamot ngayon nagmamayabangan na sa mundo ng social media. Yan, nagpapagalingan, nagmamayabangan. Dapat magpakumbaba tayo. Yan dapat. Hindi yung kapwa manggagamot nag-aaway-away dahil sa mga ganyan. Pangit yun. Ito, illness. Ito yung nila, hinahadlangan kanila, gusto kanilang magkasakit para hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-aral, hindi ka makagawa ng mga gawaing bahay o mga pinapangarap mo, para hindi mo mabili yung mga gusto mong pangangailangan. Yan, o kaya hinahadlangan ng iyong mga kaaway ang iyong mga plano. Ito, may mga evil eye dito. May mga evil eye. Yan. Ang gagawin mo lang dapat mga kapatid, magtiwala ka sa iyong sarili, manalangin ka, at huwag kang mawalan ng pag-asa. Mga kapatid, isipin mo lang mga kapatid, kung yan ay mga ginagawa sa iyo ng mga taong nasa paligid sa inyo, isipin mo lang yan mga kapatid na yan ay isang pagsubok ng ating Panginoon sa inyo. Kaya dapat magtiwala ka sa Kanya na balang araw malalagpasan nyo rin yan. Yan. Pag nabaklas kasi yung sumpa na iyan, ay parang gagaan na rin talaga ang ang pakiramdam ninyo. Kasi ang mga kapatid, ang pamamaraan ng pagbaklas ng sumpa, may ritual yan para baklasin. Yan, kailangan niya ng insenso, kamangyan, at iba't ibang uri ng mga halaman na pambaklas ng sumpa. Yung iba dyan ay mga halamang gamot na ipinapaligo pa sa mga pasyente upang mabaklas ang sumpa, o di kaya yung iba naman ay pinapaligo sa mga ilog na umaagos na tubig para maagos lahat ng sumpa nun, at saka iihipan sa tuktok ng mga orasyong pangwasak, pangkalas, at pangtanggal ng lahat ng uri ng sumpa. Ganon ang pamamaraan nun. Hindi yung may mga ritual yan. Kung ritual na sumpa ang ginawa sa inyo, ritual din na pangkalas sa sumpa ang dapat isasagawa sa inyo. Pwede rin sa kandila, kung malayo kayo, pwede rin naman sa kandila. Yung iba naman, pwede din naman kung malapit lang kayo, pwede din naman maligo sa ilog kasama yung mga gagamot at babaklasin yan sa mga ilog na umaagos, babaklasin lahat ng sumpa na yan. Yan. Kasi may mga kasi yan mga kapatid. May mga iba-iba kasi ang pamamaraan ng manggagamot, depende sa kanilang napag-aralan. Yan. Ewan ko sa ibang opinion ng ibang manggagamot, kasi ang mga pinag-aralan ko, ganyan yung mga pamamaraan ako magbaklas sa kandila, sa insenso, sa kamangyan, pagbaklas. Yan.
Ayaw na ayaw talaga, hinahadlangan nito ng iyong mga kaaway na ikaw ay magkaroon ng malaking savings o pera. Kaya dapat kung may plano kayo o may mga pera kayo mga naitago o may mga income kayo, wag ninyong ipagsabi sa mga taong may mga inis o inggit o galit sa inyo dahil aanin kayo niyan mga kapatid, idadaan kayo niyan sa evil eye at susumpain kayo ng mga yan. Yung mga tao talaga mahilig manumpa mga kapatid. Yung mga taong ganun, pag mahilig bumanggit ng salitang sumpa, tapos pag sa kanila naman tumama, iyak. Yan, kaya hindi basta-basta ang pagbanggit ng sumpa dahil darating ang araw ay sisingilin kayo ng mga espiritong sinumpa na yan. Pag yan. Itong savings yung ninyo, yung inyong gusto nilang hadlangan na hindi ka makapag-ipon ng pera, mawawaldas lahat ng pera mo, mauubos, parang wala kang ipon. Yan. Kasi nakikita kasi ng iyong mga kalaban o kaaway mo na may patutunguhan ka sa buhay. Balang araw ikaw ay umangat o siguro alam nilang baka ikaw ay yayaman sa iyong trabaho, sa iyong mga gawain o ikaw may potensyal sa larangan siguro ng pagninegosyo. Kung ikaw ay may business dyan, kung ano man, yayaman ka. Kaya ayaw na ayaw talaga ng mga kaaway mo o mga kalaban mo na ikaw ay magkakaroon ng malaking savings o pera. Yan. Hinahadlangan ng mga gunggong na iyan, mga walang magawa sa buhay. Kaya yung mga ganyang tao, hindi yan yumayaman, hindi yan nagiging masaya ang buhay ng iba. Hindi yan naging masaya sa buhay ng iba kaya nagkakaganyan sila. Kasi mismong buhay nila, hindi nila mapasaya ang buhay nila kaya naghahanap yan ng kadamay. Yan. Ito yung mga, kung may mga plano kayo na bumili kayo ng kotse o motor o kung ano man na mga pinaplano ninyo, wag ninyong ipagsabi. Gulatin ninyo sila. Gulatin ninyo na andyan na yung kasi minsan kasi mga kapatid, pag pinagsasabi kasi natin nauudlot, kaya dapat maging maingat din tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Yan. May mga plano ka, paghirapan mo din mga kapatid. Huwag kang kukuya-kuyakoy, huwag kang tatamad-tamad, huwag kang tatambay. Yan. Maging dapat magsipag ka rin. Kahit ako dito, kahit nasa bahay ako, paupo-upo lang ako dito. May mga pasyenteng pumupunta, may mga nagpapareading sa akin, may mga nagpapagamot online, may nagpapagawa ng pangontra. Kumikita ako mga kapatid. Kumikita ako kasi yan yung kakayahan na ipinagpasalamat ko sa Panginoon. Ako pinagkalooban niya ng mga ganyang pamamaraan na yung mga order sa akin ng mga aking mga client o pasyente ng mga pangontra ay yun yung kumbaga yung nagpapasahod sa akin. Yan. Wala akong amo ko yung sarili ko. Magtrabaho man ako o hindi, manggamot man ako o hindi, walang sisigaw sa akin, walang mag-aano sa akin, walang magmamanipula kasi amo ko yung sarili ko. Magre-reading ako, may pasyente ako, ganun dapat mga kapatid. Kaya hindi ko kinakahiya na ganito manggagamot, kasi ganito wala daw kita, kahit wala akong kikitain dito mga kapatid, ang importante nakatulong ako. Ayan yung hiling ko lang sa mga pangontra. Yung mga pangontra ko, hindi din naman na ako masisiro kasi may marami rin namang nagtitiwala sa akin kasi yung mga ko ay legit yung mga produkto ko at nakarehistro lahat yan sa DTI. Ayan. Kaya tayo. Yan. Kaya ako, kung may mga plano man ako sa buhay, kung ano man yung mga plano ko, hindi ko na pinagsasabi sa mga tao. Kung ano man yung mga tahimik na lang ako mga kapatid. Kumikilos ako ng tahimik kasi para yung mga kalaban mo, kasi pag wala silang update sa buhay mo, talagang uhaw yan sila sa impormasyon kung ano ang ganap mo sa buhay. Kaya dapat maging tahimik kayo, tumahimik kayo at huwag ninyong ipagmayabang kasi pag tayo ay pinagyabang ninyo ang inyong mga yung mga naipundar ninyo na
hindi pa naman cash yan ay udlot yan. Kaya dapat ano tayo maging masusi din tayo sa maging mautak tawag diyan. Ito talaga ang gusto nilang na hinahadlangan nila ang iyong tagumpay, na ikaw ay gustong makulong dito. Yan yung mga plano nila ng iyong mga kaaway, yung mga kalaban, na ikaw ay makulong. Gagawan kanila ng parang pinagpaplanuhan kanila na parang tinatawag na setup. Yun, pagpaplanuhan kanila para ikaw ay magkasala, na kahit hindi mo naman ginawa ay yun yung gagawin nila sa inyo. Yan, meron ditong setup. Marami na kasi ngayon mga kapatid, kahit wala kang kasalanan, kahit ano man, basta ang tao kasi ay interesado o di kaya may mga sariling personal interest o kung ano man sa buhay mo, lalong lalo na pag may mga galit sa iyo yung mga kaaway mo o mga kalaban mo, lahat kaya nilang gawin para mapasama ka. Yung iba diyan ay nagpapadala pa ng para mapasama ka lang talaga. Yan, itong confinement. Yan yung gusto nilang ng yung mga kaaway o mga taong may galit sa inyo, ang yung mga kalaban, na ikaw ay makulong kahit wala ka namang kasalanan. Hahanapan ka ng butas para mapabagsak ka ng mga ito. Yan, collective sa mga makaka-resonate nito. Yan, ito talaga yung gusto nilang pigilin sa inyo, kasi ikaw ay kumikita ka. Kahit kumikita ka sa marangal na trabaho, yung iniisip pa nga ng iba ay hindi na maganda, kasi nga dala ng inggit. Yan, dala ng inggit, kaya ganun. Lagi ka pa ito rin kasi ang isang nakikitaan kaya hinahadlangan ng iyong mga kalaban o kaaway ang iyong mga plano o pangarap, ay ikaw kasi ay mabait, matulungin, at hindi ka madamot sa iyong kapwa mga kapatid. Kahit napapasama ka, kahit ikaw ay napapasama sa paningin ng iba, sinisiraan ka, ay ikaw pa rin ay nananatiling naging mabuti. Yan, patuloy mo lang ang pagiging mabuti mo at pagpapalain ka dyan mga kapatid. Ayun nga sabi ng iba, pag mabuti yung ginawa mo, ay mabuti din yung balik sa iyo. Yan, kaya pinatilihin ninyo maging mabuting tao mga kapatid. Yan, ito talaga ang hinahadlangan ng iyong mga kaaway o kalaban, na ikaw ay magtagumpay sa iyong mga na ayaw nila na ikaw ay magtagumpay, kaya hinahadlangan nila. Kunyari ikaw ay magtagumpay sa negosyo, maging successful kang negosyante, maging professional kang tao. Ito yung ayaw nilang, gusto nilang hadlangan yung success mo mga kapatid. Ayaw nilang makitang maging masaya ka, ayaw nilang nakikitang natutupad mo yung mga pangarap o plano mo sa buhay. Kaya maging kayo, tahimik kayong kumilos, wag po kayong mag-aano sa mga taong ganyan, yung mga negatibo. Kasi pag ikaw ay sumama sa mga taong negatibo o wala namang maidudulot sa buhay mo, o di kaya yan ay makakasira o makakapahamak sa iyo, iwasan mo mga kapatid, kasi ang sakit ng mga taong iyan ay nakakahawa. Iwasan mo mga kapatid, nakakahawa yung mga ganyang tao, yung mga sakit nila ay ganyan. Ito yung success nila na ayaw yung hinahadlangan nila. Gusto nila na makipag-away sa iyo. Yan, gusto kanilang asarin, gusto nilang makipag-away sa iyo, gusto nilang inisin ka. Yan, kaya ang masasabi ko dito, iwasan lang ninyo sila. Iwasan na lang ninyo para maging maayos ang lahat. Yan, kasi yung mga taong may galit o ang iyong mga kalaban ay naiinis sa iyo, gagawa yan ng paraan para ikaw ay mapabagsak. Biruin mo mga kapatid, may mga iba pang mga tao dito na nangingialam, nagagawan ka na hindi maganda.
Gusto nilang makulong ka ng wala ka namang kasalanan. Maraming nangyayari diyan mga kapatid. Kaya dapat siguro din naman kung sakaling mangyayari din naman sa inyo ay ito nahulog. Kung ito naman ay mangyayari naman sa inyo, darating din ng araw mga kapatid ay hahatulan din sila ng panahon pagdating ng kanilang kamatayan. Lahat naman tayo ay dadaan sa lahat ng uri ng kamatayan. Walang taong hindi namamatay mga kapatid. Gusto kasi nila na maging maging mahirap ka na lang, hanggang diyan ka na lang. Gusto nila na ikaw ay magiging pulubi, diyan ka lang sa tabi, parang lang nang gusto nila ang gusto nilang hadlangan ka na ikaw ay magiging inutil ka ng bayan. Yan ang gusto nila. Salot, parang yung gusto ng iyong mga kalaban o kaaway. Yan kanilang kaya hinahadlangan nila. Sinisiraan ka rin ito sa mga sa mga kaibigan mo para hindi ka napansinin ng mga kaibigan mo, para layuan ka, pero ikaw naman ay wala ka namang ginagawa sa kanila. May mga taong ganun mga kapatid. Dala yan ng inggit. Ako simula nung kinat ko yung mga taong hindi mabuti sa buhay ko, gumaan ang ko mga kapatid, gumaan ang buhay ko. Yan, nagtrabaho ako kahit sa online, sa paggawa ng mga pangontra, ay kahit papano ay nabibili ko rin yung mga gusto ko, kung ano man, yung mga pangarap ko ay nabibili ko na sa pamamagitan ng kakayahan kong ito. Mismong mga kaibigan mo pa yung mga humahadlang sa mga plano mo o mga pangarap mo sa buhay, mga kaibigan mo. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, hayaan na lang ninyo at ipagpasa Diyos na lang ninyo na ang masasabi ko lang, ito lang matuturo ko sa inyo. Kung ano man ang ginawa nila sa akin, paninira man, ginawan man nila ako ng espiritual, kung ano man ang mga plano ng aking mga kaaway o kalaban, ay sila mismo ay babalik sa kanila ang gusto nilang gawin sa akin, at sila mismo ay magkakagulo at mag-aaway-away. Yan. At humingi ka rin ng basbas sa Panginoon na kung ipagkaloob man sa'yo ng ating Panginoon o papabor man sa'yo ang Panginoon, na ipapakinggan niya yung mga panalangin kung alam niyang nasa tama kayo mga kapatid. Ang Panginoon kasi mga kapatid, kahit hindi natin yan nakikita, alam natin na ang presensya niya na ay naaandyan at nakikita ka kung paano kaya, at pinapanood ka kung paano yung mga ginagawa mo, kung yan ba'y mabuti o masama. Ayan. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.